susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, Hulyo 12, 2016. At kaya ng nakakagawian, palagian na, nakakaagapay po natin sa ating People's Television Channel 4 ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo Sete, the girl with a dimple in every smile, ang ating porcelana co-anchor lady, Miss Zarina Lozuegro. Zar, good morning! Good morning, Cap Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan na may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Tuesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan, ang paghimay sa ilang mga mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga, at siyempre pa ang ating talakayan sa hapag ng ating talastasan. At para po sa ating mga listeners sa 738 Radyo ng Bayan, DZRB, kami po ay masusubaybayan nyo sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para naman po sa kapakanan ng ating mga listeners, texters, please lang, nakikiusap po si Miss Porcelana, na kung mari lang, huwag niyong kalilimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi namin mabasa yan. And please, keep it short and simple. Okay. Thank you very much. Okay, good morning, Zarina. Good morning, Cap Francis. How was your day yesterday? Ayos naman, and ngayon may hinihintay tayo na napakahalagang desisyon mula abroad. Talagang historical itong buong linggong ito. Napaka-historical, gaya nga ng sinabi ng ating butihing PCO Secretary Martin Andanar, na talaga namang kaabang-abang, kapanapanabik ang bawat araw at tigatik na mga orasan at paglipas ng mga dabit hapon hanggang sa kabuuan ng linggong ito, sapagkat napakarami. Napakarami talaga mangyayari, Cap Francis. Napakarami. Alam ba, mahaba pa yung oras natin ngayon para magdasal? Dahil alas 5 ng hapon ng oras dito sa Pilipinas, ilalabas yung desisyon sa The Hague, Netherlands. Alam mo, napakaraming mga samot-saring naglipa ng mga balita at reaksyon, no? Na kung saan mabuti na lang at naipaliwanag ni Secretary Andanar kahapon mismo. Doon sa ating eksklusibong panayam via phone patch, na talagang ang ating pong ipinaglalaban hindi po sovereignty, hindi soberenya, kung hindi yung economic zone. Exclusive economic zone. Yes, kung may karapatan itong mga China na maglayag, mangisda, kung ano man ang gawin doon sa ating exclusive economic zone. At
hindi nila tayo pwedeng hadlangan. Sapagkat sapul at sapul, diyan po nakakakuha ng ikinabubuhay ng marami nating mga kababayan down south. Tapos ang panig ng China is natamaan daw yung ating EEZ nung kanila namang 9-dash claim. Ito yan ngayon ang pinagtatalunan ngayon. Yes. Gaano ba yung pagitan, gaano ba ang laki ng maaring mapinsala o makuha? So, yan ngayong hapon didesisyonan. Tingin mo malakas ang laban natin? Sobrang lakas. Sana nga, ano? Sobrang lakas. Ako, I am positive about it na 90% o 80 to 90% pabor sa atin ng UN Tribunal. Kaya dyan medyo nag-aalboroto. So, may isa pang suggestion or gustong mangyari in China na isang bilateral talk sana with us and with them. Pero, I mean... Ano pa yung bilateral? Oo or baka pareho gusto na makinabang mismo pero, sa lugar na yun. Sana naman, kung ano man ang mangyari, ito nga, ilakip natin sa ating dalangin, sapagkat meron akong nabasang isang pahayag na di umano, pinaalalahanan na ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing, ang ating mga Pilipino na nasa China, na huwag makipagdebate, huwag makisalamuha, at kept silent lang sila, yung mga Pilipino. Yan. Dahil baka kung anong mangyari, hindi natin alam. Kumbaga, ayon po sa DFA, maging manatili tayong kalmado. Huwag na tayong makihalubilo, huwag na tayong manguna pa sa mga kung ano-anong mga diskusyon. Manatili tayo sa ating trabaho at lumayo tayo sa mga kung anuman. Naalala mo yung nangyari sa Brexit, nagkaroon ng bullying. Huwag naman po sana mangyari yung gano'n. Ayun na nga. Ipagdasal natin ang ating mga kababayan dyan sa China at sana po, umiwas tayo sa naturang usapin. At mamaya 5 p.m. mag-abang tayo, Okay. Sa magiging desisyon ng The Hague. The Hague. Okay. At siguro magandang paraanin mo na. Ang ating words of wisdom. Ang ating words of wisdom for today. At kung maaari lang, Sarina, ako'y nakikiusap. Dahan-dahan. Okay. Ang ating words of wisdom ngayon Tuesday morning ay, never try to carry tomorrow's burdens with today's grace. Wow! Sa Tagalog po, huwag dalhin ang mga pasanin ng bukas sa mga pagpapala ng ngayon. Ayan. Pagpapala ng ngayon. Ibig sabihin, huwag mong dalhin ang mga pasanin ng bukas. Yung bukas, hayaan mo yung bukas, darating yan . Ang intindi mo yung ngayon. Don't brood over the past nor dreams of the future. Okay, pasimplihin natin. Yung to carry tomorrow's burdens, maaaring tumutukoy sa problema, sa mga maaari mong kaharapin sa buhay, sa mga iniisip mo o inaalala. Huwag mong ilagay lahat ng oras mo doon. Hindi, katulad sa iyo, para maging simple. Teka, pagka pinapasa mo sa akin, mas naiintindihan ba nila? Oo, mas lalong nakaka-relate sila . Okay na kailan may sample Okay, huwag mo nang pasanin ang mga magiging pangyayari sa buhay nyo ni Cosme bukas. Hayaan mo na yung bukas, darating yon. Magkasya ka na lamang at maging masaya sa ngayon. Kung ano yung nagiging magandang takbo ninyo ni Cosme. Natatawa ka. Teka lang, ang pinakasimple, mag-focus sa kung ano meron ngayon. Okay, Cosme, maging serious ka lang, Huwag mo nang bigyan ng matanding pasanin si Porcelana. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 9 minutos, 9 segundos. Makalipas ang 6 at pupuntahan na natin ang ating pong mga kabalikat para sa unang bulusok ng ating mga balita on a Tuesday. Miss Jeng Margarejo sa headlines at Mr. Audrey Goriseta sa mga buo na detalye. Miss Jeng, go! Sa Radyo Vision, Pilipinas nakaabang sa magiging ruling ng Permanent Court of Arbitration kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. PNP tuloy-tuloy ang operasyon kontra illegal na droga. Kahandaan ng NDRRMC sa mga papasok na bagyo ngayong taon, tiniyak. At mga kumpanya ng langis, nagpatpat ng bawas presyo sa gasolina.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghihintay na ang gobyerno ng Pilipinas para sa magiging ruling ng Permanent Court of Arbitration sa reklamong inihain ng bansa laban sa China kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, pag-aaralan ng mabuti ng gobyerno at anuman ang magiging desisyon ng korte, tutugunan ito sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Mamayang alas 5 ng hapon, inaasahang ilalabas ang desisyon sa petisyon ng Pilipinas. Una rito, tinawag ng kalihim na makasaysayan ang linggong ito dahil sa pagpapalabas ng ruling ng Arbitration Court at dahil na rin sa inaasahang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte ng executive order para sa implementasyon ng Freedom of Information sa sangay ng ehekutibo. Sa ibang balita, tiwala naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi gagawa ng anumang marahas na hakbang ang gobyerno ng China. Kasunod ng nalalapit na paglalabas ng desisyon ng International Tribunal hinggil sa isinampang kaso ng Pilipinas laban sa Beijing. Ayon kay AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya, wala silang nakikitang rason upang itaas ang alert status ng militar dahil naniniwalaan niya silang hindi gagawa ng anumang hakbang ang China na magpapalala sa tensyon. Sinabi naman ni Department of National Defense Public Affairs Service Head Arsenio Andolong, susunod ang Pilipinas sa anumang magiging desisyon ng korte, pabor man ito o hindi sa bansa. Dahil dito, umaasa silang ganito rin ang gagawin ng China. Tiniyak naman ni Andolong na nakahanda ang Pilipinas na magsagawa ng bilateral talks sa Beijing nang sa gayoy matapos na ang anumang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, pinayuhan ni Solicitor General Jose Calida ang mga pulis na huwag matakot sa investigasyong isasagawa ng Kongreso kaugnay sa pagpatay sa mga drug suspect. Ayon kay Calida, hindi nila hahayaan ang sinuman na maging hadlang sa pagsisikap ng pambansang pulisya at mga opisyal nito na ipatupad ang iniatas sa kanila ng Pangulo na tapusin ang operasyon at paggamit ng iligal na droga sa bansa. Anya, kanilang hinihikayat ang mga pulis na huwag matakot sa mga isasagawang investigasyon dahil makakaasa ang mga ito na kanila silang ipagtatanggol. Paliwanag pa ni Calida, may mga batas ding gaya ng Article 11 ng Revised Penal Code na nagsasaad na may mga pangyayari na nagpapahintulot sa mga pulis na barilin ang mga kriminal o suspect. Matatanda ang naghain ng resolusyon si Senador Laila de Lima upang imbestigahan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi na suspect na sangkot sa illegal na droga sa mga isinasagawang operasyon ng PNP. Sa iba pang balita na nindigan, si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ng pulisya ang kanilang operasyon laban sa illegal na droga sa kabila ng mga batikos at pagpuna mula sa iba't ibang grupo. Ayon kay De La Rosa, kung ititigil ng pulisya ang kanilang operasyon ay mabibigo silang tuparin ang pangakong masugpo ang droga at kriminalidad sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. May report si Marita Muahe. Pinanindigan ni Philippine National Police Chief Ronald de la Rosa na hindi sila titigil sa pagsugpo sa mga sangkot sa iligal na droga sa bansa sa kabila ng napakaraming batikos na ibinabato ng iba't ibang grupo sa hanay ng pulisya. Ayon kay de la Rosa, susuportahan niya ang mga pulis na nagsasagawa ng mga legal na operasyon laban sa mga may kinalaman sa droga. I am openly encouraging our people. Sulong mga kapatid. Walang atrasan ito. Sulong. Dahil the momentum is on our side. We cannot afford to waste this momentum. Marami na po, libo-libo na po ang nagsusurrender. Marami na po ang namamatay. So, ano pa? Hihinto tayo? Sa kabila nito, sinabi naman ng PNP Chief na hindi niya kukonsintihin ang mga extrajudicial methods ng anti-criminality operations, partikular sa usapin ng pagsugpo sa droga. Ako po'y ayaw ng vigilantism. Kung meron kayong vigilante dyan, I can be the vigilante against the vigilante. Dagdag pa ng PNP Chief, kung hihinto mano sila ngayon sa kanilang ginagawa ay hindi nila matutupad ang ipinangako nila sa sambayanan na titigil ang kriminalidad sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
Isang mensahe naman ang iniwan ni De La Rosa sa hanay ng kapulisan. Please continue the fight. The momentum is ours. So go ahead. Andito po kami para suportahan kayo. Basta remember, huwag lang kayo mag-abuso. Kailangan legitimate police operations lahat. Samantala, sa usapin naman ng lifestyle check sa hanay ng kapulisan, sinabi ng PNP chief na nakahanda sila anumang oras para dito. Para sa PTV News, Marita Muahe. Sa iba pang balita, tiniyak ng National Bureau of Investigation na kaisa sila sa kampanya laban sa iligal na droga. Kakibat din umano ng pagbabagong hatid ng Administrasyong Duterte ay ang pagbabago sa loob ng NBI, lalo na sa pagtugi sa mga tiwali nitong tauhan. May report si Julius Desamburon. Bukod sa pambansang pulisya, Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board, mananatili din kaisa ng publiko ang National Bureau of Investigation. Bahagi ng programa ng bagong direktor nito na si Atty. Dante Geran, ang labanan at wakasan na ang maliligayang araw ng mga individual na sangkot sa iligal na droga sa bansa. Change is coming na din daw sa ahensya dahil pati ang korupsyon ay tututukan din. Sa exclusive interview ng PTV News kay Negros Island Director at bagong tagapagsalita ng NBI na si Ferdinand Lavin, nilinaw nito na umaalinsunod lamang ang pamunuan ng NBI sa kanilang mandato at sa mga atas ni Pangulong Rodrigo Duterte. He will see to it that we are allied with and in sync with the plans and programs of the national leadership. Accomplishment nga kung may tuturing ng NBI ang kanilang mga nagdaang operasyon, lalo na sa pagkakahuli ng 5 individual na may kaugnayan sa Forever Summer Concert na ikinasawi ng 5. Isa din sa mga nakikitang tugon ng NBI ang pagtatalaga pa ng isang task force na makakaagapay sa pagsugpo ng mga kaso ng droga. Itong national task force namin ay pamumunuan ng isang Director 1, Assistant Regional Director Ruel Bolivar. At sakop nito ay mga 3 o 4 na division. Kasama yung aming existing division. We will be sharing information with the intelligence communities of the other operating agencies and the law enforcement agencies like PNP. Bukod sa mga operasyon kontra droga at korupsyon, isa din sa bibigyang pansin ng liderato ni Director Geran ang modernisasyon ng NBI na nauna ding binigyang tuon ng dating liderato ni Director Virgilio Mendez. Dito ay umaasa si Lavin sa agarang implementasyon nito bago ang kanilang ika-80 anibersaryo sa Nobyembre. We would be limiting ourselves to 10 major crimes mentioned in the law. At yung modernization dito ay kukuha kami ng mga equipments, mga kagamitan na makakatulong sa NBI in crime detection and investigation. Para sa PTV News, ako si Julius Desamburon. Samantala, 11 araw matapos manumpa sa pwesto, muling pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng kanyang gabinete sa Malacanang. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagsagawa ng cabinet meeting matapos ang unang pulong noong June 30 o ang araw ng panunumpa sa tungkulin ng Pangulo at gabinete. Layunin pa rin ng pulong na tutukan ng mga mahalagang usapin sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, naging agenda ng pulong ang kahandaan sa epekto ng La Nina, agrikultura at ang mainit na usapin sa iligal na droga. Ito rin ang kauna-unahang cabinet meeting na dinaluhan ni Vice President Leni Robredo matapos maitalaga ni Pangulong Duterte bilang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC Chair. Bago ang pulong, nagkaroon ng orientation workshop si Vice President Leni Robredo at iba pang cabinet members. Sa pagdating ni Robredo, sinalubong ito ni Executive Secretary Salvador Mijaldea at the Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Sa iba pang balita, magiging prioridad ng ika-17 Kongreso ang pagbabalik ng death penalty at ang pagpapalit ng sistema sa federalismo. Katunayan, ilang miyembro ng minorya sa Kamara ang nagpahayag ng suporta sa federalism habang magiging mahabang debate umano ang pagbuhay sa parusang kamatayan. May report si Jade Miguel. Kabilang ang
ang pagbabalik sa parusang kamatayan at paglilipat sa sistema ng federalismo sa mga prioridad na panukalang batas na nais isulong ng susunod na Kongreso. Ayon kay Quezon Province 2nd District Representative Danny Suarez, kahit kabilang sa minority ang kanyang partido na United Nationalist Alliance o UNA, suportado nila ang mga nasabing panukala na isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa si Suarez sa mga nagpahayag ng interes na tumakbong minority leader sa mababang kapulungan kung saan posible niyang makalaban sa naturang pwesto si Representative Edsel Lagman. Sa kasalukuyan, nasa 11 hanggang 15 na lamang ang miyembro ng UNA matapos magsilipatan ng ilang kongresista sa PDP laban na partido ni Pangulong Duterte. Ayon kay Suarez, kung siya ang hihiranging minority leader, susuportahan pa rin niya ang panukala na magkaroon ng federalismo na sistema ng gobyerno sa bansa. Ngayon, kung maglalagay ka ng super region na kami ang magpapatupad ng aming batas, pwede kami magkaroon ng sarili naming police power. Siniguro naman ng mambabatas na hindi nila mamadaliin ang pagpasa sa naturang batas, bagamat kailangan daw itong maging prioridad ng Kongreso habang may sapat pang political capital o suporta galing sa Pangulo. Samantala, sigurado naman anya na matagal na pagdedebatihan ng panukala na maibalik ang death penalty. Sa Partido Una pa lamang, 2 kongresista na ang nagpahayag ng kanilang oposisyon sa reinstatement ng death penalty. Sila ay sinabuhay Party List Representative Lito Atienza at Kabayan Party List Representative Harry Roque. Sa kabilang banda, kabilang naman daw sa hindi sasang-ayunan ni Suarez ang panukala na taasan ng value-added tax. Para sa kanya, hindi na dapat saluhin ng taxpayers ang naturang pasakit sa buwis, bagkus ang kailangan lang anya ay ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas sa ngayon. We have ample enough good bills already. There is just a question of implementation. Para sa PTV News, Jade Miguel. Siniguro naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang kahandaan para sa 20 pang bagyong inaasahang papasok sa ating bansa ngayong taon. Ayon sa NDRRMC, sa katunayan patuloy ang mga sinasagawang nilang pulong upang pag-usapan ang ilulunsad na Unified Emergency Hotline o 911. May report si Eunice Samonte. Ngayong Disaster Consciousness Month, bukod sa paghahanda ay patuloy ang pagpupulong ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Ayon sa NDRRMC, hindi bababa sa 20 ang inaasahan nating bagyo bago matapos ang taon. Kaya naman bago pa man pumasok ang tag-ulan ay nagsagawa na ng Pre-Disaster Risk Assessment at Operation Listo sa bawat barangay ang NDRRMC. Pre-positioned na tayo ng mga tinatawag natin food packs. Pero bukod sa food packs, meron tayong non-food items na hinanda na rin sa ating mga lokal na pamahalaan. Yung ating operation listo na nilagak na ating Department of the Interior and Local Government. Payo ni Ms. Mina, mag-ingat ngayon sa paglusong sa baha at pagguho ng mga lupa. Matatandaan sa kasagsagan ng Bagyong Butchoy, isa ang naitalang patay at 2 naman ang injured at kasalukuyang nagpapagaling. Ayon sa kanilang tala, nitong nakaraang taon, ang mga karaniwang kinamamatay at kinasusugat ng mga residente ay ang pagbagsak ng mga kahoy at sanga, kaya naman payo niya ay putulin na ang mga malalaking sanga na maaaring maging sanhipan ng aksidente. Puspusan na nga rin ang kanilang paghahanda para maisulong ang Unified Emergency Hotline o 911 sa buong bansa. Kaugnay nito, tiniyak ng NDRRMC na nakahanda na ang mga nakapack na relief goods na magagamit sa panahon ng kalamidad. Bukas inaasahan rin ang pagpupulong ng NDRRMC kasama ang ilang lokal na ahensya ng pamahalaan. Kailangan kung centralize ang calling natin, papaano natin ibababa yung komunikasyon na yon para agaran yung tulong na ibibigay natin sa ating mga kababayan at saka yung kapasidad nila to respond quickly. Ito po si Eunice Samonte para sa PTV News. Okay, good news naman para sa mga motorista. Nagpatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Simula kaninang alas 12 ng hating gabi, kabilang sa mga nagpatupad ng bawas presyo ay ang mga kumpanyang Sea Oil, Eastern Petroleum at Flying V. Batay sa kanilang abiso, 90 sentimos ang tapyas presyo sa kada litro ng kanilang gasolina. Epektibo, kaninang hating gabi nagpatupad din ng oil price rollback ang mga kumpanyang Petron at Caltex, kung saan nasa 80 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng kanilang gasolina. Samantala, kaninang alas 6 ng umaga, nagpatupad naman ng kaparehong tapyas presyo ang mga kumpanyang Total, PTT Philippines, Phoenix Petroleum at Shell.
Andyan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Cam Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 24 minutos, 44 segundos makalipas ang alas 6 sa aparador ng aking message center. Happy 23rd birthday kay Cynthia Bukad. Oy, ngayong araw na ito, mula kay Ate Georgie. Okay, happy birthday, Cynthia. Good morning from Davao. Happy viewing to Nel Anova and family from Chloe Torino. Thank you. Good day, Sir Francis. Sana masugpo mga kidnapping sa ating bansa. Mula kay Farida Hatam ng Hulos, Sulu. Okay, darating po yung pagkakataon na yan. Good morning, lagi kaming nanonood sa Radio Vision. Dito kami, Bicol, Ginobatan, Albay, Kagawa, J. Loria. Salamat sa magandang balita nyo araw-araw. Thank you very much. Good morning, Mr. Francis at Miss Arina. Ayos talaga ang PTB4 from Theds of Saudi Arabia. Oy, salamat po. Maganda pong umaga. Isa po akong nakikinig sa inyong istasyon. God bless po sa inyong Radio Vision. Binabati ko po si Ading at Malu at Marion Pardinas sa kanilang kaarawan at pati si Raymond Pardinas Kalinog. From Bibian Pardinas from Canada. Uy, salamat po. Mga live streaming ito mga ito. Maraming salamat. Good day, Kaka at Zarina. Pakibati pong station manager namin ng isang maligayang kaarawan. 65 na po siya ngayon mula sa isang maligayang kaarawan from management at staff ng Zamboanga Radyo ng Bayan. Aba, si Dan Macan Santos ito, 65 birthday. Happy birthday! SM Dan Macan Santos. And of course, sa aking inaanak na si Francisca Rivera Gatpatan and family, palagi nakasubaybay mula sa kanilang lugar dyan sa Muntinlupa. Okay, happy viewing, Francis. Take care. God bless and good luck. Kaka, si Dan yan. Okay, thank you very much. Sa iyo nga, ito naman po mula sa aking cabinet. Cabinet, go ahead. Sa programa po niya, ipabot ko kay President Duterte na sana matupad na ang mga gawaing ng Pilipinas ang tinagurang perlas ng silanganan mula kay Tidar ng Pangasinan. Good morning, Sir Ma'am. Pakibati po yung aking mga anak. Nakagigising lang na sila Jafet, Blessy at Shem Morales dito sa Bagulin, La Union at sana ipagpatuloy ng Duterte administration ang BUB. BUB? Yung budget, bottom-up budgeting. BUB, yes. Okay, good morning, Sir Ma'am. Lagi kaming nanonood sa Radyo Vision dito kami Bicol, Ginobatan, Albay, Kagawa, J. Loria. Good morning, Ma'am Zarina. Dito sa aming lugar, wala pa ako nabalita na may nag-surrender ng mga drug user, kasabwat o protector kasi ang mga pulis at dapat lang silang tanggalin sa serbisyo. Mula kay Danny Boy ng Cagdianaw, Dinagat Island. Good AM ka, Francis, Ma'am Zarina. Kailan kaya masilip ang Administrasyon Duterte ang illegal drugs dito sa Antipolo, Rizal? Salamat po. Nako. Ayan. Antipolo, ha? Mga kababayan. Sa inyong lugar yan. Aba, good morning, Sir and Ma'am. Alat pala sa inyo? Siguro, sabi niya. Ganon. Okay. Good morning, yan. Sir Ma'am. Pakiparating lang po kay Pangulong Duterte na masugpo po ang droga dito sa Novaliches naman. Ayan, ang daming mga kabataan nalulong sa solvent. Ayan. Solvent. Well, hello po. Talagang marami na all throughout na yan. Solvent yun yung rugby. Yun yung tama, rugby diba? Na sinisingot, nalalagay sa plastic. Nilalagay sa plastic labo. Pang ano yun pandikit sa sapatos. Oo, yung rugby nga pala. Yung rugby, yung ginagamit. So nakakahay yun kapag inaamoy-amoy. Di subukan mo. Okay. Tuloy-tuloy na muna tayo. Samantala, pasadahan na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Una natin ka, Francis, ang Tandag Radyo ng Bayan kasama si Greg Tataro Jr. Marajaw na buntag, Greg. Konektado ka. Yes, Marajaw na buntag, nakatingga pa rin ang negosasyon para sa ligtas at adarang pagpapalaya kay PO1 Richard Yu. Ang bagitong pulis na nakatalaga sa Carmen Municipal Police Station ng Surigao del Sur ay dinampot ng 14 na armadong kalalakihan na hinihinanang kasapi ng New People's Army o kaya NPA. Saktong isang linggo na itong bihag ngayong araw ng Guerrilla Front 30 makaraang tangayin noong Hulyo 5 habang nagpapatay ng mga alada sa ipinundar na babuyan sa Sitio Santan, Barangay Poblacion sa nabanggit na bayan. Ayon kay Carmen Sangguniang Bayan member Michael Escuyos, tagapagsalita ng Binong
Crisis Management Committee, tiniyak naman ng isang nagngangalang Kasandara na nasa mabuting kalagayan ang kanilang bihag. Bukod dito ay blanko na niya ang komite sa bagong impormasyon. Gayunman, aminado si Escuyos na patuloy ang negosasyon sa pamamagitan ng ipinapadala nilang sugo para makipag-ugnayan. Di umano, may kinalaman sa droga ang motibo ng MPA sa pagtangay kay PO1U, subalit mariin itong kinontra ng komite at lahat ng mga nakakakilala sa bagitong pulis. Para sa... Uy, maraming salamat, Greg Tataro Jr. Okay, tuloy-tuloy tayo. Punta natin Radyo ng Bayan, Lucena with Jigs Rodillas. Jigs, magandang morning. Konektado ka. Yes, kasama Francis, tuturuan ng Department of Health Mimaropa ang mga family caregiver o tagapagsaalaga ng mga pasyenteng may pangmatagalang sakit ng mga simpleng physical therapy exercises. Nilalayo ng mga ehersisyo na makatulong sa pagpapagaling ng mga pasyente. Unang sinimulan ng ahensya ang pagtuturo sa may 7 katao sa Damian Reyes Provincial Hospital ng Marinduque sa ilalim ng programa ng telemedicine. Matatandaan ang Damian Reyes Provincial Hospital ang unang pagamutan sa Mimaropa na naglaan ng kwarto para sa mga nakatatandang may sakit. Ang mga trainee ay tinuruan kung paano gawin ang range of motions, isang set ng ehersisyo na makatutulong maibsan ang pananakit, pamamaga at paninigas sa mga kasukasuan ng pasyente. Mahusay din ang range of motion sa sirkulasyon ng dugo at ang pagbabanat ng mga laman o muscle. Ituturo din naman ang mga simpleng physical therapy exercises para sa mga family caregivers para makatulong din sa paghatid ng batayang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Thank you very much, Jigs Rodillas. Narito naman po ang Lawag Radyo ng Bayan kasama si Ronald Valdriz. Magandang umaga, Ronald. Konektado ka. Pinatupad na kahapon ni Governor Amy Marcos ang mandatory drug test sa lahat ng empleyado ng lokal na gobyerno ng Ilocos Norte. Kagapay ang Department of Health, isa sumalang sa drug test ang mga empleyado na sinimulan kahapon hanggang sa Biyernes. Mahigpit ang naging atas ni Governor Marcos na linisin ang mga empleyado ng Kapitolyo at sampahan ng kaso at tanggalin ang mga matatagpuan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot upang mas mahusay ang serbisyo ng gobyerno sa mga mamayan. Ang pagpapatupad ng mandatory drug test sa mga empleyado ng lokal na gobyerno ng Ilocos Norte ay nagugat dahil sa nahuling isang municipal assessor sa isang bayan ng Ilocos Norte na sa isang drug bypass operation na mariing kinondo na ni Governor Marcos. Samantala, habang isinasagawa ang mandatory drug test sa Kapitolyo ng Ilocos Norte, isang provincial guard ng Kapitolyo na nakilalang si Eddie Acuba na 20 taong gwardya ang hinuli ng mga PNP Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group ng Ilocos Norte sa pamagitan ng drug bypass operation sa mismong likod ng Kapitolyo. Nakuha kay Acuba ang 2 heat-sealed plastic sachet na hinalang shabu na kinagulat ng karamihang empleyado ng Kapitolyo maging ang hepe ng Provincial Security Guard. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdriz mula sa DWFB Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdriz. Tuloy-tuloy na tayo at alamin na natin na sa puntong ito, Zarina, napakaaliwalas ng kalangitan, magandang panahon. Ano ang susunod na mga lagay nito sa alamin natin ka, Francis. Araw na ito ng Tuesday. Pupunta natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga rin sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong ikalawang araw natin sa trabaho, 2 weather systems din. Itong umiiral dito po yan sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong low pressure area na pumasok na po dito sa Philippine boundary. At sa ngayon, kanina pong alas 4 ng madaling araw, huli po yung namataan. Yan po at sa layong 1,050 kilometers. Silangan po yan itong Virac sa may Catanduanes. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, sa ngayon ay wala pa naman itong nagiging direktang epekto dito sa alinmang bahagi nitong ating bansa. Subalit alam naman natin na ang mga low pressure areas posibleng ma-develop sa mga pagiging ganap na bagyo, kaya naman patuloy natin yung babantayan kasama ang Pag-asa.
At ngayong araw nga patuloy sa pag-epekto itong southwest monsoon o habagat. Partikular po yung dominante ngayon dito sa may kanlurang bahagi nitong Luzon. Sa mga susunod na oras, inaasahan po natin yung mga occasional rains o mga paminsanang pag-ulan. Dito po yan sa may bahagi nitong Ilocos Region hanggang dito sa may Zambales, pati na rin sa may Bataan, habang dito naman sa atin sa may Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi nitong Luzon at dito sa may Visayas hanggang dito sa may Mindanao, inaasahan natin yung generally fair weather condition. Ano po bang ibig sabihin yan? Kapag sinabi po natin generally fair weather condition, ang ibig sabihin po nito ay bahagya hanggang sa maulap na kalangitan yung iiral at posible pa rin yung mga pulo-pulong pag-ulan at pagkulog. Kaya naman huwag kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. Sa punto pong ito, tingnan naman natin yung taya ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa atin sa Luzon, inaasahan natin ang temperatura sa Metro Manila nasa pagitan po yan ng 24, posible po yung umabot sa 32 degrees Celsius. Same weather condition dito sa Baguio, gayon din sa may Tuguegarao, sa Tagaytay, Legazpi, hanggang sa may bahagi nitong Puerto Princesa, kung saan ang ating temperatura, posible po ang maximum dito sa may Legazpi sa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa may bahagi naman nitong Olonga po hanggang dito sa Lawag, inaasahan natin yung maulang panahon within the day. Check naman natin sa may Visayas, dito sa bahagi nitong Tacloban hanggang dito sa may Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu, fair weather condition din yung iiral. Ang ating temperatura naman, maglalaro po yan sa pagitan ng 25 at posibleng umabot yan sa 33 degrees Celsius. Panghuli na lamang natin sa may Mindanao sa ating mga taga-subaybay sa nasabing bahagi niya ng Pilipinas. Inaasahan nating hindi kayo bibiguin. Ito ang generally fair weather conditions saan man ang inyong mga lakad. Temperatura natin maglalaro po yan sa pagitan ng 25 at posible po yung umabot sa 34 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Zonyo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Good AM, Ma'am Zarina, Sir Francis. Mulang napanood namin ang Radyo Vision. Gustong-gusto na naming panoorin kasi tuloy-tuloy ang pagre-report ninyo. Walang interruption na patalastas. Salamat po. Ma'am Zarina, pwede ko bang tanungin kung taga saan si Miss Desiree Dionio? Nagtatanong Mr. Jack N. Dionio ng Pangasinan. Aba, magka-apelido. Taga-Pangasinan. Mag-anak ito. Sir, good day. Pinabati ko ang mga kasamahan ko dito sa Siargao, Cebu. 7C, Eddie at me. Okay. Magandang umaga po, Radio Vision. Pakibati po ang lahat ng mga taga San Mateo, lalong-lalo na po ang Ampanya family ng Dagupan. Laging nakatutok sa inyo. Thank you very much po. Kuya Francis, Zarina, long live. Mabuhay kayo. Nanonood ako po sa inyo. Tidar ng Pangasinan. Thank you. Good day, sir at ma'am. Ang galing po ninyo magbalita. Malinaw po at klaro. Saldi po ng Pretil, Bulacan. Good day, ma'am. Rose, Sharina at Ka Francis. Sana suportahan nila ni Delima si Digong pag-resolba sa drugs para mapatunayan na hindi siya protektor sa talamak na droga from Barangay Sagbayan, Surigao del Sur. Okay. Ito naman po mula sa aking cabinet. Good morning po Ka Francis at Ms. Zarina. Pakibati ang mga nagdaos ng karawan sa aming pamilya na sina Alia at Adrian Corpus sa Montalban, Rizal from Vicky Corpus ng Network Division. Ay, happy si birthday. Vicky, okay. Maganda umaga po. Isa po ako sa mga nakikinig sa inyong istasyon. God bless po sa inyo, Radio Vision. Binabati ko po si Ading Timalu at Marion Pardinas sa kanilang kaarawan at pati si Raymond Pardinas Kalinog from Vivian Pardinas mula sa Canada. Maraming salamat po. Naimbaga bigat kakabsat gwapo Ka Francis. Thank you. Sir Alan, Ma'am Zarina, bati naman ng pinsan ko taga Davao, si Odette J. Lloyda Darwin Lando, kinig ngayon Agyamanak Apo Agbiag Kiayo mula kay retired BFP DILG, Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy na tayo at narito na ang ating special guest for today. Tama ka dyan, Ka Francis. Isang luminaryo sa batas. Kasama natin ngayon, live sa studio si Representative Harry Roque ng Kabayan Party List at pag-uusapan natin ang topic
hinggil sa usapin ng West Philippine Sea na inaabangan natin ang desisyon ngayong umaga, ang FOI at ang kapayapaan sa Mindanao. Magandang umaga po, Attorney Roque. Magandang umaga, Francis at Sarina at sa inyong mga tagapakinig at saka mga tagapanood. Okay, ako ang bati ko kagad. Congressman, congratulations. Maraming salamat po. Nagpapasalamat muli po ako sa ating mga kababayan na nagbigay sa atin ng napakalaking mandato. Ayun. Okay, now, historical week ngayon na binabansagan po at kapanapanabik sa bawat Pilipino ngayon, itong lalabas na mga malalaking balita na napagtibay na, ano ba naging resulta, lalo na itong usapin sa West Philippine Sea na kung saan ay binigyan liwanag ni Secretary Martin Andanar kahapon sa aming panayam na hindi naman po pala soberenya ang pinag-aawayan, kung hindi yung exclusive economic zone agenda. So, sa inyo po, bilang isang luminaryo sa batas, at alam kong sumubaybay kayo sa usaping ito, Congressman Roque, ano po ang pananaw ninyo rito? Well, unang-una, tama na dinala natin to sa arbitration. Dahil itong arbitration ang tanging mapayapang paraan para magkaroon tayo ng solusyon dito sa hidwang ito. Maalala ninyo, kaya naman tayo napilitan magkaroon ng arbitration nung sapilitan na pinatalsik doon sa tinatawag na boro or panatag, Scarborough Shoal, yung ating mga mangingisda. Right. At kung hindi pa nagkaroon ng bagong presidente, hindi pa muli pwedeng mangisda doon yung ating mga kababayan galing Zambales at ng Pangasinan. So, tatlo po yung major issues na madidesisyonan nitong araw na ito. Unang-una, kung meron bang legal na basihan yung tinatawag na 9 dash lines na ginagamit ng China. Ginagamit ng China sa pag-angkin niya ng 95% ng West Philippine Sea. Pangalawa, yung mga kung saan gumawa ng base militar ang China. Ito ba po ay low tide elevations o mga isla? Alam mo, technical yan. Ang low tide elevation, yung lulubog lilitaw. Makikita mo lang kapag low tide. Hindi mo nakikita pag high tide. Kapag lulubog lilitaw yan, hindi siya po pwedeng maging subject to title. Hindi po pwedeng magkaroon ng titulo ang kahit sinong bansa dahil ito'y kakaparte ng tinatawag nating continental shelf. Now, ang issue dyan, kung ito ay low tide elevation, ibig sabihin walang karapatan na gumawa ng base militar yung China doon sa mga isla. 4 na low tide elevations yan. At ang sabi natin, 2 doon sa 4 na yan ay kaparte ng continental shelf ng Pilipinas at 2 doon sa high seabed area. At pangatlo, yung karagatan na nakapalibot doon sa Scarborough Shoal, doon sa labas ng 12 nautical miles ng Scarborough Shoal, ang issue ito ba ay kaparte ng tinatawag na exclusive economic zone. Now, tama po si Secretary Andanar, kapag sinabi po natin exclusive economic zone, wala pong soberenya. Meron lamang na sovereign rights. Ito po yung karapatan na maghanap at kumalap ng tanging yaman dun sa lugar na yan. At dahilan sa dyan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng ating maraming mga mangingisda, magkaroon sila ng kalayaan at karapatan na makapangisda dyan sa bahaging yan. Tama po. In fact, ang nakakalungkot, nakakalimutan natin na dito sa hidwaan ng teritoryo, kaya naman natin pinaglalaban ng teritoryo dahil may mga mamamayan tayo, mga kababayan na umaasa para magkaroon ng hanap buhay doon sa boro na yan. At gaya ng sinabi ko kanina, mabuting balita naman, yung pagkakapalit lang ng administrasyon sa atin, mukhang nagkaroon ng mabuting epekto dahil sabi ng mga kliyente ko po yung mga mangingisda na yan, dinala po natin sa UN Human Rights Committee yung kanilang reklamo na pinagkakait sa kanila ng karapatang mabuhay at ng karapatang magkaroon ng hanap buhay, nakakapangisda na sila muli. Ayun, magandang balita. At hindi gaya nung nakaraan na talagang wala talaga. Patago na, kuminsan wala may nagtataboy pa. Bobombahin ka pa. Binobomba pa sila, at binabangga pa. Okay, Sabrina. Attorney, they are angered by the move na nagpasa tayo ng ating kaso sa arbitral tribunal, itong mga taga-China. Paano kung nag-refuse talaga na sumunod sa anumang desisyon? Ano yung magiging impact nito? Well, unang-una, kunwari lang yan. Na sa kanilang kultura raw, ayaw na lang dinidemanda sila. Kung titignan mo yung WTO, World Trade Organization, sila ang pinakamaraming demanda. O yan bang gawain ng isang kultura na ayaw nagdidemandahan? Pinakamaraming violation. Pangalawa, kahit ano pong mangyari dyan, kinakailangan sundin ng lahat ng parehong bansa na Pilipinas at China. Bakit?
Kasi kapag nagkaroon ng decision dyan na laban sa China, di sumunod ng China, edeng lalabas, sumusuway sa batas ang China. No? Alam mo, sa kasaysayan natin, wala pa namang kahit sinong bansa na umaamin na sumusuway sila sa batas. Palagi nilang sinasabi, hindi, sumusunod kami, pero sa aming interpretasyon, tama yung aming pagbasa ng batas. Pero pag lumabas na itong desisyon nito, at sinabi na wala kang titulo dyan sa mga isla na yan, alisin mo yung mga base militar mo dyan, at hindi ka susunod, paano mo naman sasabihin, ibang aming basa sa batas, nandun na nga, meron na nga International Tribunal for the Law of the Sea, na hindi lang sila mga dalubhasa. Kung hindi, doon sa kasunduan mismo ng UNCLOS, sinasabi na, kasama na ang China dyan, na nagsabi na lahat ng issue ng interpretation at ng application ay dapat dadalhin dito sa tribunal na ito. Okay. Congressman, dumako tayo sa ikalawang pinakaaabangan at kapanapanabik, itong Freedom of Information Bill. Ano po, talagang ito long overdue na rin na pinag-usapan nung nakalipas pang administrasyon. Ngayon mukhang napadali na at ito'y talagang kaabang-abang na, Congressman. Well, tama po yan. No? Pero ako po ay naniniwala na tama yung naging posisyon ni Presidente Digong. Hindi na kinakailangan ng batas kasi nasa salig ang batas na yan. Okay? Ang sabi nga ng Korte Suprema sa desisyon ng Chavez versus sa PCGG, ang remedyo kapag hindi binigay impormasyon, mandamos. Kaya nga lang, yung mga mamahayag, hindi nyo naman trabaho magpunta palagi sa korte. No? So, importante na mayroong FOI officer na siyang pupuntahan kapag pinagkait ka ng impormasyon. So, tama po yan na executive order, meron na tayong FOI. No? Pero sa akin, baka kinakailangan pa rin ng batas. Bakit? Enabling law, ibig sabihin? Well, ang batas, importante lamang pagdating doon sa issue ng parusa. Ang executive order, ang parusang mapapataw lang niya, administratibo. Kapag may isang ahensyang gobyerno na hindi sumunod sa FOI officer at ayaw maglabas ng impormasyon, ang pwedeng mapataw na parusa, pagsisisante. Nais kong makulong yung mga nagkakait ng impormasyon sa taong bayan. Pero kung gusto mong ipakulong sila, kinakailangan pa rin ng batas. Ang pangalawang punto, ito'y sa ehekutibo lang dahil executive order. Paano naman kami sa Kongreso? Ako, sa Kongreso, kailangan din yung FOI na yan. Hindi mo maintindihan kung meron ng bang pork barrel o wala. Kinakailangan magkaroon din ng rules on FOI ang liderato ng Kamara de Representante dahil meron namang supermajority dyan sa House. At pangatlo, paano naman yung mga justices? Sila yung pinakamaraming mga tinatago. Kaya nga sa tingin ko, bagamat mabuti itong executive order, kinakailangan natin ng FOI sa lahat ng sangay ng gobyerno, lalong-lalo na sa hudikatura, na talaga namang sa mulat mula ay nabubuhay dahil doon sa tinatawag nating secrecy ng mga Diyos sa Padre Faura. Naalala ko tuloy, Congressman Roque, yung mga katagang hoodlums in robes. Di naman natin tinatawag na hoodlums sila, pero kinakailangan mas meron transparency. Open no? sila. Kasi hanggang ngayon, yung Judicial Development Fund, hindi nila ma-explika kung paano nila ginagastos. No? Kaya naman pati sila, parang hindi sila sumusuporta sa FOI. Ang gusto kong makita, habang wala pang batas na nagpapataw ng parusa, habang wala pang batas na nagbibigay ng mekanismo, lahat ng departamento ng gobyerno, kasama ang Kongreso, Hudikatura, magkaroon din ng sariling FOI, gaya ng FOI na i-issue ni President Digong. Okay, so, Zarina. lilinawin lang natin na yung sa EO kasi po, 60% lang talaga ng government employees yung masasakop, which is yung under ng agencies or ng office ng president. Pinakamalaki naman talaga ang ehekutibo. Pagkabat sinasabi natin na co-equal branch yan, pinakamalaki ang ehekutibo, kasama dyan ang pulis, kasama ang militar. Lahat. Pero sa akin, ang transparency, kinakailangan sa lahat ng sangay ng gobyerno. Well, pero sa totoo lang, ito'y patunay na itong si President Digong walang tinatago. Hindi gaya ng nakaraan, maraming tinatago, kaya linabanan ng FOI. Transparency and accountability. Yan ang mga matitindi dyan. Okay, so eto pong panghuli natin. May habol mo pa, Zarina. Ito naman po itong ay tungkol nakatakdang sa pakikipagpulong ng Pangulong Duterte sa kina Nur Mizwari, doon sa mga mga grupo na talagang matagal na rin gusto nating ma-resolve na para sa talagang long-lasting peace. Well, alam nyo, no, talaga namang ang susi para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Mindanao, kausapin ang lahat ng kasapi sa labanan. Yung nakalipas sa administrasyon, hindi ko maintindihan bakit MILF lang ang kinakausap.
So tama itong ginagawa ni Presidente Digong na lahat ng merong armas, kausapin na, magkaroon ng isang kasunduan sa kapayapaan nang matigil na talaga ang putukan. Hindi titigil ang putukan kung isang grupo lamang yung kinakausap at you're playing favorites, no? So tama naman na wag natin kalimutan yung mga kapatid din natin sa MNLF at natutuwa ako na sa kauna-unahang pagkakataon may isang presidente na lahat kinakausap. Controversial nga yung kanyang trato pati sa Abu Sayyaf Bagamat, alam mo tayo, magkasama tayo sa IHL, no? Sa National Red Cross. Ang ating posisyon, pati ang Abu Sayyaf, dapat ikonsidera natin yan na non-international armed conflict na armed group, no? Para sa ganun, nabibigyan sila ng proteksyon sa panahon ng putukan at nagkakaroon sila ng obligasyon kapag sila'y lumabag sa IHL. At kapag ikaw naman kasi linitis under IHL, kahit saan ka magtago, you're subject to universal jurisdiction. Pwede kang litisin ng kahit sinong bansa, no? At hindi nagpe-prescribe yung mga kasalanan na ginagawa mo. So, bagamat kontrobersyal ang pag-uusap sa Abu Sayyaf, sa akin, habang ang usapin ay ipatigil ang putukan, lahat ng may barel, dapat kausapin. Ayan. Okay, may pahabol ditong katanungan. Ito po, attorney. Ano pong opinion nyo doon sa reaction nyo o reaction doon po sa no work, no pay policy sa Kongreso? Well, consistent po ako dyan, no? Kahit saan ka naman magtrabaho, kung hindi mo ginagawa yung katungkulan, hindi ka dapat nagsusweldo, no? Ang sa akin lang, dapat yung mga kasama kong kongresista ang gumawa ng rule. Hindi kami po pwedeng patawan ng kahit sino pang mga ahensya ng gobyerno, pero kami dapat magkasundo, no? Bagamat ang sinasabi kasi nila, ibang klaseng kongreso, no? Dahil kami halal ng taong bayan, dapat magparusa yung mga taong bayang naghalal. Pero nung naghalal naman siguro ang taong bayan, hindi naman nila alam na hindi papasok yung isang congressman, no? At ang minimum na kanilang nais makita, pumapasok sa kongreso, nag-a-attend ng session ng isang kongresista. So dapat po, hinihimo ko ang aking mga kasama sa kongreso, gumawa na po tayo ng rule. No work, no pay. Gaya ng lahat po ng mga manggagawa. Ayun. Na talaga naman Kasi may iwasan dito yung mga absent. Hindi. Tsaka may number one talaga dapat they set an example. Sila mismo ang maging sila umuukit ng batas. Patutupad nila yung batas doon lang sa mga pang-araw o kumikita ng arawan. Pag hindi pumasok, walang sweldo. Pagkatapos sila, absent ng absent. Pagkapasa ng batas, absent sila ng absent. Biro mo nga naman yun, ano? At napakalaki naman ng sweldo ng mga kongresista. Ngayon ko lang nalalaman. Hindi pa ako nakakatikim dahil wala pa 15. Okay, so finally, Congressman Roque, ano po ang makikita ng ating sambayanan sa pagbubukas ng Kongreso ngayong July 25th? Well, napakadami na po nating mga panukalang batas na naihain. No? 25 na yan. No? Nangunguna po dyan yung tinatawag nating universal healthcare. Libreng paggamot, libreng gamot sa lahat ng Pilipino. No? Nandyan din po yung Journalist Protection Program na nagbibigay ng proteksyon kasama pagbibigay ng safe house doon sa mga mamamahayag na merong banta sa kanilang buhay. At nandyan na rin po yung anti-endo, no? Bill natin. Alam mo, bagamat naging issue yan sa eleksyon, ang katotohanan yan, matagal nang pinagbabawal ang endo ng labor code. Ang kulang lang parusa. So nagpapataw po tayo ng pagkakakulong na 6 na araw at 6 na taon at 1 araw hanggang 10 taon sa lahat ng kumpanya at mga individual na nag-e-endo. Okay. Thank you very much for... May 13-month day po ba kayo at bonus? Well, nasa ano naman po yan, nasa batas naman po yan. Pero ang sasabihin ko sa inyo, walang dahilan para hindi magtrabaho ang kongresista dahil hindi lang 13-month pay ang nakukuha nila. Pag natanggap ko na yan, papakita ko sa inyo ang payslip. Yan dito, pangako yan. Nako, delikado. Ay, nako, hindi lang payslip yan, kung ano-ano pa. Okay? Nagugulat nga ako, no? Minsan pupunta ka lang ng meeting, ang daming perang lumalabas. Sabi, para saan yan? Well, para so far, congressman, natatanggihan pa rin natin. Kasi sabi ko naman, hindi ko alam para saan yan. Baka ma'am niya, binebenta ko lang kaluluwa ko dyan sa kalibit na yan. Aabangan namin yung araw na yan, congressman. Maraming salamat po. May pahabol pang isa. Sang-ayon po ba kayo sa pork barrel mula kay Mark Loren ng Bulacan? Paano naman ako maging sang-ayon dyan? Ako nagpunta sa Korte Suprema para mapataglarang unconstitutional
constitutional yan, no? Pati yung DAP. Ayan, pero ngayon, ewan ko nga kung ano nangyayari dyan sa Kongreso kasi ilang siyempre sila sa akin dahil ako nagpunta sa Korte Suprema. Baka hindi ako sinasali, no? Pero... Pag may nalaman kayo, dito nyo rin ibubulgar yan. Tayo dyan, no? Okay. Mga kaibigan, nakapiling po natin ang isang luminaryo sa batas at ngayon ay Congressman Harry Roque. Maraming salamat po sa inyong panahon at inaasahan namin na dito nyo isisiwalat ang marami pang bagay. Ay, maraming salamat po. Kung hindi po tayo magtatagal, dito baka kayong dalawa mawalan ng trabaho dahil enjoy po ako dito. Baka kinakailangan mag-court eviction para ako'y mapaalis dito. Maraming salamat po. Thank you very much. More power. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo at sa puntong ito, sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Narito po ang Iligan Radyo ng Bayan kasama si Biema Menyoza. Magandang umaga, Biema. Konektado ka. Maayong buntag, nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office ng Production Management Planning Workshop kaugnay sa Abaca Rope Making sa DTI Negosyo Center, Training Room, Iligan City, kamakailan lamang. Naging partisipante nito ang 4 na organisasyon ng mga kababaihan sa lungsod ng Iligan na pawang benepisyaryo ng bottom-up budgeting Abaca Rope Making Project at nabigyan ng equipment sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF. Ito ay bahagi ng SMA Roping Academy o SMERA ng DTI para tulungan ang organisasyon na lumago ang kanilang negosyo at mabigyan ng kakayahan sa mga oportunidad na dala ng negosyo. Ang SMERA ay nagiging daan na matuto sa anong klaseng negosyo at paano ito palaguin mula sa start-up o existing enterprise hanggang sa market awareness, market readiness at panghuli, export awareness. Inaasahan na sa pagbibigay ng tamang direksyon, ang nasabing mga kababaihan ay makakatulong sa pag-unlad ng lungsod ng Iligan at sa one-time, one-product o OTOP nito na ang Abaca. Para sa Radyo Vision, Biema Menyoza, Iligan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Biema Menyoza. At puntahan natin ang Radyo ng Bayan Naga with Jane Betito. Jane, Diyos marhay na aga. Sa imo, konektado ka. Diyos maray na aga sa Indugabos, bagong halal na City Councilor ng lungsod ng Naga, Lito del Rosario, hihilingin sa Appropriations Committee ng Sangguniang Panunsod na maglaan ito ng 2 milyong piso bilang pangunang pondo para sa mga nagsusurrender na mga drug users at pushers sa lungsod. Kailangan umano ito pang matustusan ang rehabilitation ng mga drug dependents, pati na rin mga livelihood projects para sa kanilang ikabubuhay. Hanggang kahapon ay mahigit na sa 300 ang mga surrenderies na ipinapa sa ilalim sa isang araw na seminar tungkol sa mga masasamang epekto ng droga at tungkol na rin sa rehabilitation o maaring maging hanap buhay ng mga ito. Pinapipirma rin sila sa isang panunumpa na magbabago na at hindi na muling masasangkot sa illegal na gawain. Kaugnay pa rin ang kampanyang ito laban sa droga, nagbigay na ng deadline si Naga City Mayor John Bongat na hanggang sa Biyernes na lamang tatanggap ng mga surrenderies ang City Hall. Ayon kay Mayor John, pagkatapos ng deadline ay sa pulis na maaaring sumuko ang mga drug dependents at pushers. Para sa Radyo Vision, Jane Betito, DWRB Naga, Media ng Bayan. Thank you very much, Jane Betito, Radyo ng Bayan Naga. Good day po, Sir Francis, Ma'am Sarina, at si Mahamura Simon ng Cebuco, Zamboanga del Norte. Hindi ako naniniwalang matitigil ang drugs dahil limpak-limpak na ang nahuhuli ng otoridad. Hindi pa rin mapakita sa publiko na sinisira o sinusunog ang paniwala ng taong bayan, pinapakinabangan din nila. Teka. Titignan po nating mabuti yan. Susubaybayan natin yan. Good morning, Davao, Philippines, from Joel Morandarte. Good morning po, Sir Francis, Ma'am Sarina. Kahit po sa radyo, kayo po ang pinakikinggan. Alam ko, gwapo po kayo. Ba, talaga naman ha. Thank you ha. Kahit may edad na, talagang napakaganda naman po ni Ma'am Sarina. Sa boses pa lang, nagkakagusto na. Magkakagusto ka, pakigreeting lamang po ang pamilya Apelado ng Borabod, may Dolong Eastern Samar. Salamat po, Tatay Pido. Oy, thank you, Tatay. Good morning. Good morning. Talagang kayong pinakikinggan. Melody from Valencia, Bukidnon. Greet ko Acosta family from
Valencia, Bukidnon. Ito naman po sa aking cabinet. Hello po, good morning po ma'am. Binabati ko lang po ang Pagyo family at si Lolo Antonio Bayudan at mga kapatid ko mga pabebe dyan. Lagi po ako nakatutok sa programa niyo. Mabuhay po kayo. Thank you. Good morning sir ma'am. Binabati ko po kayo. Isa akong tagahangan nyo dito sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Good morning ma'am sir. Binabati ko na belated happy birthday sa kapatid kong si Eugen Acero of Cebu from Evelyn Acero plus Nin. Thank you po. At good morning po sa inyo Radyo Vision. Nakasubaybay kami dito sa Kapalok, Kabutad, Zamboanga del Norte. Binabati ko po ang Sumundong family. Lalo na po kay Amancio at Yolina Sumundong, Irene, Amji Sumundong po ito ng Dipolo City. Suggestion ko lang po, sana pinakasimple solusyon sa traffic ay tamang zoning at paglipat ng mga universities outside Metro Manila. From James Franco. At last na po, pabor ako sa napakagandang enforcement ng kapulisan laban sa drugs. Subalit huwag nating kalilimutan ang rules of engagement. Pwedeng mapatay ang arrestuin kung 4th to 5th level of that. Get well soon kay Idol, Weather Lover, Amor La Rosa. Thank you po, Richard Galang. Okay, Radyo Vision. Okay. Grabe ka talaga. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuecro. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, sa ngalan ni Audrey Goriseta at ng Radyo Vision family, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Tuesday ahead of us. God bless! Until tomorrow, maraming salamat po.